Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa aking munting channel. Nawa po ang lahat ng mag-subscribe, like, at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakaraming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at umpisa na po natin. Anak, gumising ka na dyan. Bilisan mo habang tulog na tulog pa ang tatay mo. Bangon na anak. Anak, bangon na bilis. Nay, saan po tayo pupunta? Antok na antok pa po ako. Basta anak, wag na madaming tanong. Bilisan mo to, wala na tayong oras. Baka magising pa ang tatay mo. Ay, sige po nanay, sandali lamang po. Maghilamos lamang po ako. Antok na antok pa po talaga ako eh. Mamaya na yan. Bilisan mo na. Huwag ka nang babagal-bagal. Kailangan na nating makaalis ka agad. Bilis! Nagmamadaling ginising ni Vilma ang anak niyang si Rainier. Plano kasi nilang umalis sa bahay na iyon at magpapakalayo-layo na sa kanyang asawang abusado at adik. Palagi kasi siyang sinasaktan nito sa tuwing may magagawa siyang maliit na pagkakamali lamang. Dahan-dahan silang naglakad papalabas ng bahay upang hindi marinig ang kanilang mga yabag, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nagising itong si Manny at sinigawan sila. Hoy! Sinasabi ko sa Vilma, pag umalis ka ng bahay na to, ay sinisigurado kong hahanapin kita kung saan ka man naroroon. Kaya sige, umalis ka at mahanap pa din kita kahit saan ka magpunta. Pwede ba? Pabayaan mo na kami, Manny. Saung-sawa na ako sa pag-ugali mo. Lahat na lamang ng bisyo'y pinasukan mo. Mapadroga, alak, sugal, pati pambababae. Di ko na kaya ang ginagawa mo sa akin, Manny. Ilang taon na ako nagtitiis sa mala-impyernong buhay na to. Ayaw ko na. Sawang-sawa na ako. Bakit, Vilma? Tingin mo ba'y ginusto ko din ang buhay na makasama ka ha? Eh di ba ikaw ang pilit na nagabol sa akin nung mabuntis kita? Kung tutusin ayaw ko naman talaga sa'yo. Ikaw lang yung mapilit at nagpumilit na magsama tayong dalawa. Tapos ngayon nagsisisihan mo ako. Ang kapal din naman ang mukha mong babaita ka. Noon yun, Manny. Pero ngayon natauhan na ako. Ayaw ko nang makisama sa'yo. Dahil wala nang patutunguhan ng pagsasama nating ito. Bahala ka na sa buhay mo. Basta isasama ko si Gabriel. At hindi ako papayag na kunin mo siya. Dahil baka turuan mo pa ito ng masasamang gawain na ginagawa mo. Tingin mo papayag ako na isama mo si Gabriel? Magkakamatayin muna tayo bago mo siya makuha. Gabriel, halika dito. Lumapit ka sa akin at hindi ka sasama sa nanay mong yan. Hinila ni Manny ang kanilang anak papalapit sa kanya. Ibalik mo sa akin si Gabriel, Manny. Huwag mo siyang kunin. Dahil ako ang nanay at ako ang may mas karapatan na mag-alaga sa anak natin. Kaya sa akin siya. Gabriel, halika dito. Huwag kang sumama sa tatay mong walang hiya. Hinila ni Vilma itong si Gabriel. Tatay? Nanay? Nasasaktan po ako. Parang awa niyo na po, tumigil na po kayo sa pag-aaway ninyo. Ayoko pong mamili sa inyo kung sino ang sasamahan ko. Dahil gusto ko po na buo ang ating pamilya. Kaya parang awa po. Huwag na po kayo mag-away. Pakikiusap naman ang bata. Hindi pwede na dito tayo manirahan na habang buhay, Gabriel. Dahil walang maidudulot na maganda sa atin ang iyong tatay. Sinasaktan niya ako, anak. Hindi pwede na lahat ng pananakit niya ay titiisin ko. Baka sa susunod na mga araw na nakadragsi ang tatay mo, ay hindi lang basta pananakit ang gawin niya sa akin. Baka patayin na ako niyan. Grabe ka talaga, Vilma. Sirang-sira na ako sa anak natin. Kailan kita sinaktan? Hindi kita pinaglalapatan ng kamay, Vilma. Kaya huwag kang magsinungaling. Napakasinungaling mo talaga, Manny. Ano itong mga pasasahita ko? Tingnan mo, di ba ikaw may kagagawa nito? Kaya anak, sumama ka na sa akin at huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng tatay mo. Sabi ni Vilma sa anak. Kung aalis kayong dalawa, mas mabuti bang pare-pareho na tayong mamatay dito? Walang aalis ng bahay. Tila nadidimonyong sabi ni Manny. Dali-dali itong pumunta ng kusina at hinanap ang itak na nakatabi doon upang gamitin sa kanyang asawa at anak. Gabriel, tari ka na.
Bilisan mo. Umalis na tayo habang hindi pa nakikita ng tatay mong itak. Sigurado kung itutuloy niya ng sinabi sa atin. Papatayin tayo niyan. Kaya tara na. Bilis na! Natatarantang sabi ni Vilma. Nagmamadaling kumaripas ng takbo ang mag-ina. Hindi na nila kinuha ang mga gamit nila dahil makakasagabal lamang iyon sa kanilang pagtakbo. Laking pasasalamat ni Vilma ng mga oras na iyon dahil naitago niya ang itak sa ilalim ng lababo. Alam kasi niya na maaaring gamitin niyo ng demonyo niyang asawa oras na saktan siyang muli. Nang mga oras na iyon ay sobrang bilis ng kanilang takbo. Hindi na nila alintana ang mga matitigas na bato na kanilang naaapakan dahil sa labis na takot. Nang medyo makalayo-layo sila ay nagpahinga muna sila sa ilalim ng isang malaking puno. Kampante na sila ng mga oras na iyon na hindi na sila mahanap ng kanyang asawa. Ngunit maya-maya pa ay narinig nila ang malakas na sigaw ni Manny na tinatawag sila. Vilma! Gabriel! Lumabas kayo dyan! Akala nyo ba'y matatakasan nyo ako ha? Sige lang! Magtago lamang kayo. At pag nakita ko kayo, siguradong hindi kayo makakaalis ng buhay dito! Sigaw ni Manny. Nanay, natatakot po ako. Paano po kung makita tayo ni tatay? Baka patayin niya po tayo. Bakit ganun po si tatay? Parang hindi po siya yung tatay ko. Natatakot na sabi ng bata. Huwag kang mag-alala anak. Akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Basta huwag ka lang maingay. Huwag kang kikilos para hindi niya tayo makita. Bulong ni Vilma sa anak. Maya-maya pa'y nawala ng mga yabag. Dali-dali silang lumabas at tumakbo papunta sa sakayan ng mga jeep. Wala silang ka-idea kung saan ang kanilang patutunguhan. Basta ang sa isip na lamang ni Vilma ng mga oras na iyon ay makalayo sa kanyang asawa. Mabuti na lamang at may hawak siyang 500 piso ng mga oras na iyon na magagamit nila sa kanilang pamasahe at pangkain. Habang nasa biyahe nakatulog silang dalawa. Nagising na lamang sila sa malakas na sigaw ng konduktor. Mga bababa dyan! Dito na tayo sa Cubao! Sigaw ng lalaki. Hindi man nila alam ang lugar ay bumaba na sila. Bahala na ang tadhana kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa. Nakaramdam na din sila ng gutom ng mga oras na yon. Kaya naman dumaan sila sa isang karinderiya at kumain muna. Mabuti na lamang at may natira silang pera, kaya naman nakakain pa sila kahit lugaw lamang na panlaman sa kumakalam nilang sikmura. Anak, pasensya ka na ha, kung nararanasan mo ang ganito. Kailangan lamang talaga nating makalayo sa tatay mo. Iba na kasi ang kinikilos niya at sobrang lulong na sa pinagbabawal na gamot. Huwag ka mag-alala at hahanap agad ako ng trabaho dito kahit ano, para may pangkain tayo sa araw-araw. Siguro ngayong gabi maghanap muna tayo ng matitigilan dahil wala naman tayong kilala dito para makituloy sa bahay. Tiyaga muna tayo anak ha, pasensya ka na. Sabi ni Vilma sa anak. Huwag po kayo mag-alala sa akin nanay, okay lamang po ako. Sanay naman po ako sa hirap. Pero nanay, mas pabuti po siguro kung sa mga barangay hall tayo makikitulog para safe po tayo. Napapansin ko po kasi sa lugar na ito na madaming mga nagrararbi ng mga kabataan. Baka po kasi pag nakatulog tayo kung anong gawin nila sa atin. Suwestyon ni Gabriel. Sige anak, tara at maglakad-lakad tayo at magtanong kung saan ang barangay hall dito. Para naman doon na tayo matulog ngayong gabi. Sabi pa ni Vilma. Naglakad-lakad silang mag-ina. Mabuti na lamang at nakita nila ang barangay hall. Agad silang nagtanong sa mga tanod doon na kung pwede na makituloy muna sila ng isang gabi sa barangay. Sir, maaari po bang magtanong? Tanong ni Vilma sa isang tanod na naka-duty. O miss, anong kailangan nyo? Anong may paglilingkod ko? Sabi naman ng tanod. Tanong ko lang po kasi sir kung pwede po na makituloy kami ng anak namin dito sa barangay hall. Galing pa po kasi kami sa malayong lugar. At bago lamang po kami dito sa Maynila. Gusto lamang po kasi namin nasipang tutulugan namin ngayong gabi. Kaya nagbabaka sakali lamang po. Sabi ni Vilma. Naku miss, walang problema kung makikitulog kayo dito. Tama ang naging desisyon ninyo. Dahil kung sa labas kayo matutulog,
baka kung ano pang mangyari sa inyo. Siya, sige pumasok kayo. Meron diyang panglatag para sa mga nais makituloy pansamantala dito. Gamitin niyo muna yan, sabi ng tanod. Dahil doon ay sobrang nagpasalamat si Vilma dahil sa pagmamalasakit na ipinakita sa kanila. Nang gabing iyon ay agad silang nakatulog na mag-ina. Sobra kasi silang napagod dahil sa haba ng biyahe at pagod nila sa paglalakad. Samantala mabilis na lumipas ang gabi. Kinabukasan ay maaga silang gumising upang magpaalam na aalis na sila. Kailangan kasi niyang humanap ng trabaho upang mabuhay sila at may pangkain sa araw-araw. Mabuti na lamang at agad na natanggap si Vilma sa trabaho. Natanggap siya bilang isang serbidora sa isang restaurant. Mabuti na lamang at may libreng pabahay ang may-ari ng kanyang pinagtatrabahuhan, kaya naman pati ang kanyang anak ay kasama niya sa bahay at hindi na kailangang magrenta ng apartment. Naging maayos naman ang trabaho niya doon. Mabilis din siyang nakaipon ng pera dahil sa mga tip na ibinibigay sa kanya. Isang araw habang nagseserve siya sa isang customer ay nagulat na lamang siya nang bigla siyang kausapin ng lalaki. Hi miss, bago ka ba dito? Parang bago lang kitang nakita sa restaurant na ito ah. Tanong ng customer. Opo, bago lamang po ako dito. Ilang buwan pa lamang po ako nagtatrabaho dito. Nakangiting sabi ni Vilma. Alam mo miss, palagi kasi ako sa restaurant na ito nakain. Masarap kasi ang mga putahe nila at mababait na mga empleyado. Nakangiting sabi ng lalaki. Opo sir, kailangan po talaga na palagi kami nakangiti sa customer. Sabi pa ni Vilma. Nga pala miss, ano ang pangalan mo? Gusto sana kitang makilala. Dahil at ng mga empleyado dito ay kilala ko ng lahat. Ikaw lang ang di ko nakikilala. Tanong ng lalaki. Sir, ako po si Vilma. Kayo po, ano pong pangalan ninyo? Balik na tanong niya. Ako naman si Arnold. Nice to meet you Vilma. Nakangiting sabi ng lalaki na nagpakilalang Arnold. Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang biglang may dumating na mga customer sa restaurant. Agad na nagpaalam si Vilma kay Arnold dahil kailangan na niyang asikasuhin ang ibang mga customer. Simula nga noon sa tuwing mapapabisitang muli itong si Arnold sa restaurant ay si Vilma na ang agad nitong hinahanap. Lihim kasi na may gusto itong si Arnold sa babae. Magandang umaga po sir, nagbalik po kayo. Ano pong order ninyo? Tanong ni Vilma. Sa totoo lang Vilma, wala akong plano na kumain dito ngayon. Gusto lamang sana kitang imbitahan kung maaari ka bang makasama sa dinner date mamayang gabi. Tanong ni Arnold. Hindi naman agad na nakasagot itong si Vilma. Alam niya kasi na hindi siya papayagan ng amo nito na mag-undertime sa trabaho. Sir, pasensya na po kayo ha. Kasi sigurado po ako na hindi ako papayagan ng boss ko na mag-out na maaga. Kasi wala po akong kapalitan na iba. Sabi ni Vilma. Don't worry Vilma, okay nang lahat. Pinagsabi na kita sa boss mo at pumayag naman siya. Sabi ni Arnold. Matalik na kaibigan pala nito ang may-ari ng restaurant. Dahil doon ay hindi na siya nakatanggi at pinagbigyan niya ang hiling ng lalaki. Kinagabihan nga ay lumabas sila at kumain sa restaurant. Doon na din inamin ni Arnold ang tunay nitong nararamdaman kay Vilma. Vilma, sa totoo lang kaya kita inaya sa dinner date. Gusto kong aminin sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Unang kita ko pa lang sa iyo nabigani na ako sa iyong ganda at sa kabaitan mo. Kaya kung bibigyan mo ko ng pagkakataon na manligaw sa iyo, ay liligawan sana kita. Dire-diretsong pag-amin ng lalaki. Pero Sir Arnold, may anak na po ako. Pasensya na po kung ngayon ko lang nasabi sa inyo. Pag-amin ni Vilma. Oh, anong mali doon? Wala namang masama doon. Ang mahalaga sa akin ay mahal kita. At kung sakali nasagutin mo ako sa panliligaw ko sa iyo, ay hindi lang ikaw ang mamahalin ko, kundi pati na din ang anak mo. Sabi pa ni Arnold. Sa narinig ni Vilma ay labis siyang humanga sa lalaki. Dahil walang panghusga siyang narinig mula dito. Kaya naman pumayag na din siya na manligaw ito sa kanya. Simula nung pumayag si Vilma na ligawan siya ay nagtuloy-tuloy ang panliligaw ng lalaki. Kitang-kita naman niya ang pagpupursigi sa panliligaw nito at ang magandang intensyon sa kanya.
Kaya naman hindi na pinatagal ni Vilma at sinagot na din niya itong si Arnold. Ilang buwan lang ang lumipas ay inaya na ni Arnold si Vilma na tumira sa bahay nito kasama ang kanyang anak. Labis na nagulat si Vilma nang makita ang bahay ng lalaki dahil napakalaki noong mansyon. Doon din nalaman ni Vilma na mag-isa na lamang sa buhay si Arnold. Namatay na kasi ang mga magulang nito at wala siyang ibang kapatid kundi siya lamang ang nag-iisang anak. Kaya naman sa kanya pinamana ang lahat ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Mabilis na lumipas ang mga buwan ng pagtira nila sa bahay. Naging maganda naman ang pakikitungo sa kanya ni Arnold. Ngunit isang bagay ang tila napapansin niyang kakaiba sa kanyang anak. Simula kasi nang natigil sa bahay ang kanyang anak ay tila parang palagi itong nakangiti at masaya. Malayo sa pag-uugali nito noon na tahimik at hindi palaimik. Labis na nabahala doon si Vilma kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Para kasi sa kanya ay okay lamang na maging masaya ang kanyang anak. Pero kakaiba kasi ang kinikilos nito na labis niyang pinagtataka. Upang malaman ni Vilma ang nangyayari sa anak, naglagay siya ng isang tagong kamera sa likod ng Dora box nito. Gusto niyang alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa kanyang anak. Mabilis na lumipas ang gabi at kinabukasan nga matapos ang pagre-record ay agad niya itong nireview. Laking gulat niya nang makita ang tunay na dahilan kung bakit palaging masaya ang kanyang anak. Kitang-kita niya sa kamera ang pagpasok ni Arnold sa kwarto nito. Pinost ni Vilma ang kanyang pinapanood. Kinakabahan kasi siya sa kung bakit pumasok si Arnold sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim bago tinuloy ang video. Kitang-kita niya na lumapit ito sa anak at tinimas ang ulo at likod nito bago lumabas muli ng kwarto. Ilang minuto lang ang nakalipas at muli itong nakita sa kamera na bumalik sa kwarto. Gulat na gulat siya nang makitang dala ni Arnold. Dala nito ang isang basong gatas at masarap na pagkain. May binigay pa itong pera at laruan sa kanyang anak. Dahil sa kuha ng CCTV na kanyang napanood ay nalinawan na siya ng gusto. At kinabukasan nga pagdating ng kanyang boyfriend ay bigla na lamang niya itong niyakap na may kasamang halik. Salamat sa pagiging mabuti mong ama sa anak ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, Arnold. Tama nga ang naging desisyon ko na sagutin kita. Dahil tinupad mo ang pangako mo sa akin na hindi lang ako ang mamahalin mo, kundi pati na din ang anak ko. Salamat, Arnold. Sabi ko naman si Vilma, pag minahal kita hindi lang dapat ikaw. Dapat pati si Gabriel mahalin ko na parang isang tunay na anak. Nga pala, sandali lang. Papasok lamang ako sa kwarto ni Gabriel at may pasalubong ako sa kanya na request niya noong nakaraan. Sige na, mauna na ako mahal. Napangiti na lamang si Vilma habang naglalakad papuntang kwarto ng kanyang anak itong si Arnold. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng isang taong responsable at handang tanggapin ang kanyang nakaraan at handang mahalin ang kanyang anak na parang isang tunay na kadugo. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.